So, welcome back to my YouTube channel again. And for today's video, meron na naman tayo i-review na breast pump. Etong breast pump na to ay unang-una kong breast pump bago pa yung EB50 na share ko sa inyo. So, nabasa ko kasi yun sa comment. May comment kasi dun sa video ko ng EB50 na bibili daw siya ng EB30. Pinagpipilian niya yung EB50 at EB30. Ngayon, ito nga, sakto na meron akong EB30. So, ayun ang i-share ko sa inyo. Ila EB30. Tcharan! Yan, no? Ito yung unang-una kong breast pump. Bago pa yung EB50. So, nagamit ko to. Ay, nabili namin to nung September. Nabili namin to ng mga bandang October. So, kasi nagsisimula na ako mag-ipon ng stash nyon. So, eto naisip namin na bilihin kasi nga mura. Nasa 1,000 or less than 1,000 etong breast pump na to. Pero isang piraso lang. Isang pump lang. So, pakita ko sa inyo muna yung manual. Ito, manual ulit. Malamang yung manual na hindi natin binabasa. Tapos, meron din siyang bag. Dust bag. Ito. Yan. Tapos, as usual, meron din siyang kasamang power cord. Type-C din ang power cord. Yan. Tapos, meron din siyang ducktail. Ano man tawag doon. Basta, yun nasa dulo. Tapos, meron din siyang kasama yung rubber ng yung rubber ng motor. If ever na nawala, meron din siyang kasama. So, ayan ang kasama niya. Tapos, meron din itong kasamang flange. Ang kasama niyang flange is 19mm saka 24mm. Tapos, ito yung bago nilang variant kasi yung kasama niyang may dust cover siya. Ayun ang kasama. So, yun nga. Ang napili namin is color pink. So, unlike dun sa EB50 na pag bumili ka ng pag namili ka ng kulay sa EB50 is parang merong dagdag presyo. Tapos kapag tawag dito, pag bumili ka ng yung random, pag pinili mo yung random color is mas mababa. So, yun nga, ito yung aking EB30 na breast pump. So, ayan ang itsura niya. Ayan. Tapos, ayan, may dust cover. Tapos, ayan ang pinakaloob niya. Malalim. So, tamang-tama to. Okay lang to sa mga yung mga maliliit na boobs, saka yung malaking boobs. Kasi malalim siya, masasalo siya ng maigi. Tapos yun nga, ang kasama niyang flange, yun nga yung 19mm, saka yung 24. Pero bumili pa rin ako ng extra flanges. Extra flange. Kasi yung aking is 15 lang ang size ko. So yan, kasama niya, ang laki. Saka to. Ito yung akin na to, binili ko to. So, eto, ang problema kasi dito, pag ginamit mo, yung isang flange lang, yung tamang size mo na flange, pag nilagay mo, ay hindi siya nagsasak ng maigi.
Ayun ang problema dito. Kaya, ang ginagawa ko is 2 flanges ang nilalagay ko. So, pinagpapatong ko yan. Ito, pinapasok ko dyan sa malaki. Yan. Saka ko ilalagay dito. Yan. Ngayon ang ginagawa ko para makapag-suck siya ng maigi. Tapos, paano tanggalin yung motor? I-slide mo lang ganyan. I-slide mo. Yan. Matatanggal na. Iyon yung sinasabi ko. Yung extra rubber. Ito, natatanggal din yan. Kaya meron siyang kasamang extra rubber dun sa loob. So, bilangin ulit natin yung parts ng ating huhugasan sa etong breast pump na to. So, yung flanges na binili natin, yung nilagay natin, 2, diba? So, 1, 2 flanges. So, ito, yung dito niya, yung sa pinaka-breast niya, silicone. Tapos, itong part na to is plastic, hard plastic. So, ayan, silicone. Ayan. 1, 2, 3. Pangatlo. 4, 5, 6, and 7. Tapos, 7, 8. Itong cover. Pang-8 tong cover. Ang dami nating hugasan tea. Diba? Pero okay lang. Kasi hindi naman din ganun kamahal to. Mura lang naman na binili. So, worth 1,000. Pwede na, di ba? So, kapag ko kinakabit to, meron kasi tong yung ganun. Parang meron siya nakauwang. So, iaano mo lang siya, ilalapat mo lang doon yung ating, diaphragm ba to? Ewan. So, ilalapat mo lang dyan. Sorry ha, hindi ko alam yung mga parts. Hindi kasi ako nagbabasa ng manual. Pero, alam ko naman paano ikabit ito. Tapos, itong ducktail. Kakabit mo lang yan dyan. Madali lang din naman siya ikabit. Tapos, ito, yung loob niya, yung may oval dyan, o kaya circle, ganyan. Kakabit mo lang yung ganyan. Yan. Yan. Ipa-flatten mo. Tapos ito. Tapos, meron yan dyan. Ewan ko kung nakikita nyo. Ayan o. Ilalapat nyo lang din doon. Alam mo, napakalambot ng silicone na ito. Hindi siya masakit sa bubel. Yan. Kailangan natin ilalapat maigi. May make sure natin bago natin siya gamitin na talagang nakalapat yung ating cover. Kasi baka mamaya nag-pump na matatapon yung gatas. Kasi nagkaroon ng incident sa akin na gano'n. So hindi nalapat ang nag-assemble kasi yung husband ko. Hindi niya nalapat na maigi yung cover ito. Nakaangat pa. Tumapon sa aking bra. Yun. Tapos yan. Kabit natin ito. So, madali lang naman siya ikabit. Tapos, ito. Motor. So, pakita ko sa inyo yung motor. Ang parts ng motor, ganun din. Minus, light, at power on. Tapos, dito din yung mode.
tapos minus level. Alam mo, ang kinagandahan nito, ang kinagustuhan ko dito sa pump na to is meron siyang light. Diba? Pag gabi, o kaya kahit na tawag dito, kahit naka-t-shirt ka, syempre, kapag nilagay mo siya dyan, hindi mo naman makikita yung loob ng ng ating pump kung puno na, diba? So, pwede mo siyang ilawan. Makikita mo na meron ng laman yung pump. Ganun. Ako, kaya gustong gusto ko din tong pump na to. Kasi, yun nga, meron siyang light. Tapos, nakikita ko yung higop niya kung madami. Kung maraming nilalabas. Very satisfying yung kapag nakikita mo dito na lumalabas yung gatas. Tapos, yun nga, buksan natin. Pakita ko sa inyo. Ay, eto pala yung port. Yan. May cover naman din yung so, nagising ang aking baby. So, yun nga. Pag binuksan natin, ayan. Level 1. Massage mode. Di ba na, baby? Ayan. Level 1, massage mode. Tapos, kapag pinindot mo ulit, 4 modes ulit ito, mga mami. Pag pinindot mo ulit, color green, breastfeeding mode yan. Pag pinindot mo ulit, lalabas yung ating lactation pattern, yung color violet. And then, yung heart, ayan yung frequency conversion mode. Ayan. So, 4 modes ulit tayo. Ayun. Tapos, ganun ulit. As usual, plus level ng suction niya hanggang 12. Yan, hanggang 12. Ewan ko na lang kung hindi pa masakit na maigi. So, yan. Hanggang level 12 ang suction natin. Maximum yan. Pero ako, ang ginagamit ko, hanggang level 1, 2, level 1, 2, and 3 lang ako. Ganon, hanggang ganon lang. Tapos, hindi na ako tataas. Minsan, nagle-level 5 ako. Pag feeling ko, hindi ako satisfied at parang meron pang naiiwan na gatas sa breast ko. So, yun. Tapos, ayun nga, ang kinagandahan niya, meron siyang ilaw. O, diba? Kitang-kita. Tapos, eto pa. Meron siyang pause. Pag dinouble press nyo, nagpo-pause siya. Ngayon ko lang na-discover yan. Pwede pala yun, i-pause. Tapos, double press ulit pag ipi-play nyo ulit. Diba? Ang siya. Kasi dati pinapatay ko siya, tapos bumabalik ulit. So, babalik na naman ako mag-uulit na naman ako ng 30 minutes. Oo nga pala, itong pump na to hanggang 30 minutes din. Tulad ng EB50. So, 30 minutes din siyang nagpa-pump. Maganda to, para sa akin, sulit tong breast pump na to. Actually, hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin to. Pag nagpa-parallel pumping ako, ginagamit ko to. Gusto ko siya kasi magaan. Kumpara dun sa EB50, magaan talaga to. Kaya gustong-gusto ko siya. Saka maliit lang yung motor niya. Unlike dun sa isa na malaki, tapos mabigat pa. Tapos, ang kinagustuhan ko din dito, meron siyang ilaw. Saka yung niya, meron siyang ilaw, saka yung yung digital niya. Yung sulat ba? Yung sulat, malalaki. Unlike dun sa EB50, na ang liit. Hindi na nga ako makakita. Hindi ako makakita kasi nakasalamin ako. So, hindi ko siya makita. Di ba kapag tayo
na pa-power pumping, sisilip pa tayong ganyan, sisilip. Kaya, nahihirapan ako sa kanya. Kaya ito, gustong-gusto ko tong ano na to, EB30. Sulit talaga to. Tapos, ano pa ba ang kinagustuhan ko dito? Hindi siya ganun kasakit mag-pump, mag-suck. Yung unang gamit ko nito, parang medyo may may kirot talaga. Ayun. So, medyo masakit siya. Pero yung nagtagal na, umayos na siya, hindi na siya ganun kasakit. Saka ang dami kong dito na output. Yun. What else I can say to this pump? Ito pa. Ang kinagustuhan ko dito, itong lalagyanan niya. Pwede mo siyang ilapat lang ng ganyan. Hindi siya natatapon. So, kapag mo siya ginanyan, ilapat, pag nilapat mo ng ganyan, hindi siya matatapon. Unlike dun sa isa na pa-curve, na isang ganun mo lang, isang masagi lang siya ng konti, matatapon na. Yun. At meron pa siyang free na dust cover. Ngayon lang to. Dati daw walang kasamang dust cover. Yun ang kinagustuhan ko sa kanya. Dako naman tayo din sa aking kinaayawan. Kaya hindi ko na siya masyado nang ginagamit. Actually, kasi pumapasok na rin ako ng trabaho. Kaya hindi ko na rin siya masyadong nagagamit. So, ito nga, ang kinaayawan ko sa kanya. Ang bilis niyang malobat. Sobra. Napakabilis niyang malobat. Nagagamit ko siya mga 2 beses lang. Tapos, kasi syempre, ako kasi, siguro, dahil din siguro sa ilaw, kaya nagpapadagdag, kaya ang bilis mabawasan ng battery. Kasi ako, minsan, pag binuksan ko tong ilaw, napapabayaan ko na siya. Kaya siguro siya mabilis din malobat. Saka kasi natutuwa nga, katulad ni sinabi ko sa inyo kanina, natutuwa ako kapag nakikita ko na meron na akong napapump, yung tumutulo ba yung gatas dun sa pump. Natutuwa ako, nasasatisfied ako kapag gano'n. Tapos, ano pa ba ang kinaayawan ko dito? Ang kinaayawan ko pa sa kanya is, isa rin yun, bulky. Pero, siguro lahat naman siguro ng mga pump bulky talaga. Kasi, tawag dito, dahil nga sa collector nila, bulky. Pero, sa akin, okay lang. Ito pa, nakalimutan ko. Magaan pala to. Ito ang kinagustuhan ko, magaan. Tapos, ang kinaayawan ko din sa kanya, ang tagal din mag-charge. Isa din yun. Siguro mga 1.5 din siya nag-charge. Saka, isa pang kinaayawan ko din sa kanya, di ba baby? Ang isa pang kinaayawan ko sa kanya, ang dami kong kinukunasan dito. My Lord. Sobrang dami. Di ba, nagbilang tayo. Mga 8 ata. Ganon. Sama insert day. Kasama yung flanges. Ang dami kong hinuhugasan. And, minsan, ito, ayan, nakikita nyo yan. Yan o, yung parang nakaano sa kanya. Ito. Yan. Minsan, nasabit yan sa bra. Kapag sumabit sa bra, bubukas ito. So, ano siya, may tendency tumapon yung gatas. Yung inyong na pump. Kaya, careful sa paglalagay sa breast nyo na ito. Tapos, ito ang pinaka-hate ko pa. Kasi itong pump na to, ayan nakikita nyo yung butas na yan. Hindi ko alam bakit hindi nila kinat yan. So, hindi siya nahuhugasan. Tapos, ang liit pa ng butas. Oh, see? Ang liit ang butas. So, ang tendency, ayan,
naiiwan yung, alam mo yung namuong gatas. Naiiwan dyan. Ayan nga, meron siya, oh. Hindi ko mahugasan. Siguro, anuhin ko na lang to ng straw brush para malinisan ng maigi. Ayun. So, ayun lang naman ang aking kinaayawan sa atong pump na to. Pero, kung ako tatanungin kung gagamitin ko pa ulit to, of course, gagamitin ko. Kasi pwede to sa akin dito sa bahay, pang parallel pumping. Saka, ito pa pala ang nagustuhan ko sa kanya. Hindi siya maingay. Okay. Narinig nyo ba? Oh, naririnig nyo? Versus dun sa EB50 na napakaingay. Ito, pwede pa tong dalihin sa trabaho. Medyo quiet pa to. Ayun. Ayun nga lang. Charge ka ng charge. So, i-rate ko tong pump na to. Itong pump na to, i-rate ko is 9 out of 10. Kasi, bukod sa mura at medyo tahimik yung pump. Affordable, medyo tahimik yung pump. At lightweight, kaya gusto ko to. Unlike dun sa EB50. Yun. Pero guys, yung EB50 ginagamit ko pa rin. Pang spare lang. If ever na if ever na yung aking talagang ginagamit na pump is hindi pa nahuhugasan, ginagamit ko siya. Dinadala ko din sa trabaho yun. Syempre, kailangan kong gamitin dahil hindi ko pa na ROI yun nga mga babe. So, that's it for today's video. Meron pa akong isang pump na Horigen Decent Go. Kung meron mang gusto sa inyo na review at kung meron mang gusto sa inyo na i-review ko din yung Horigen. Pero gagawan ko din talaga siya ng video. Hindi pa ako makapag-review dahil nga ito nga aking baby. Iyan, oh. Oh, nangungulit na. So, abangan nyo na lang guys yung aking next video sa Horigen. Yun lang guys. Don't forget to like, share, and subscribe, and comment down below kung meron pa kayong gustong i-share or kung meron pa kayong gustong ipa-review. Gagawa natin ng review. Ayun lang. That's it. Thank you. Bye.